Hindi rin ako ganun kagaling mag-English parang barok-barok yung English ko dun Sobrang importante po yung marunong ka mag-English, lalo na nasa North America kasi pinoprotektahan ka rin kasi ng lengguwahe na yan. Pag nasa Pilipinas is kailangan magaling ka mag-English, but actually pag nandito ka na, lahat ng tao dito, they're helping each other. Everyone can understand, walang bias. Maraming mga Pinoy ang nangangarap na makapagtrabaho o manirahan sa ibang bansa. Pero isa sa biggest concerns nila is ang language barrier. Dapat ba fluent ka o sapat na yung basic English para makasurvive ka? For me, parang hindi naman kailangan, hindi man necessary na super galing mo mag-English para makapunta ka ng abroad. Hindi rin ako ganun kagaling mag-English parang barok-barok yung English ko dun Limited words lang yung nasasalita kong English Alam mo naman sa atin, di ba? Parang hindi naman tayo usually nagsasalita ng English, more on Tagalog. Hindi naman kasi nung nag-abroad ako, hindi naman ako magaling mag-English. Kasi pagdating mo rito, mapapractice yung English, language. Sobrang importante po yung marunong ka mag-English, lalo na nasa North America kasi pinoprotektahan ka rin kasi ng lengguwahe na yan. Like, halimbawa, may mga taong binabadmouth ka, at least alam mo. As long as naintindihan ka ng mga tao, it doesn't matter kung magaling ka mag-English or not. Kasi basta't naintindihan ka nila dito, okay na. Been here for a while, pero everyone can understand, walang bias. Sa tingin ko, hindi naman kasi as long na naintindihan ka nila, tama naman yung English mo, nagkakaintindihan kayo, okay lang siya na hindi ka masyadong magaling mag-English. As long na naiintindihan ka ng mga tao, na i-deliver mo ng maayos, na naiintindihan ka rin nila, yun yung importante, na nagkakaintindihan kayo. Kumbaga, hindi naman talaga kailangan super galing ka mag-English. Yung English language is intimidating pagka hindi ka marunong, pagka gusto mo mag-abroad. Pero, dapat sa mga taong gustong mag-abroad, i-push nyo lang kasi dream nyo yun Huwag nyong pabayaang mapigilan ang dream nyo just because of the language barrier. Yung pagiging marunong sa English at magiging magaling, sobrang importante kasi marami siyang job opportunity. Like, let's say, nakakuha ka ng trabaho pero hindi ka marunong mag-English. Paano mo masusundan yung mga orders, yung mga tasks mong kailangan gawin? Ang thinking lang natin pag nasa Pilipinas is kailangan magaling ka mag-English. But actually, pag nandito ka na, lahat ng tao dito, they're helping each other. Kahit kapwa Pilipina natin, nagtutulungan dito. So even yung ibang mga foreigner, they're willing to help you out. Talagang walang discrimination, lalo na dito sa Canada. Everyone is equal. Example sa sasakyan. May gusto kong explain na kailangan sabihin talaga na detailed, importante. Minsan hindi ko ma-express, pero as long na masasabi ko siya ng tama, naintindihan naman nila. Mostly sa Canada, puro immigrants, multicultural, di ba? Iba-iba. Yung mga kausap mo, hindi rin ganun kagaling mag-English, di ba? Parang magiging confident ka pa nga lalo pag narinig mo sila. Kumbaga, pare-pares lang naman tayo ng estado dito. Yung ibang lahi rin naman, mga immigrants din Yes, naman correct. sila. So kung ano yung nararanasan natin ngayon, yun din yung nararanasan Same. nila. Wala namang na iko-correct ka, mali yung English mo, di ba? Kasi dito, marami ako na-encounter din na hindi rin ganun kagaling mag-English. But we understand each other. Tsaka if anything man na hindi kayo magkaintindihan, yung kausap mo will find way para maintindihan ka. Yes, correct. Yeah, so may mga adjustments pero maintindihan nila yon kasi hindi naman natin second language ang English talaga. Kasi pagdating nyo rito, mapapractice din kayo. Lalo na meron dito sa Canada na pwede kang pumunta na school na English second language. So doon matututo ka kung paano ka makikipag-communicate. Nung bata po, natuto ako mag-English. Kakanood ng mga English movies. Mga Disney movies, mga ganun po. Doon po ako natuto. Tapos nag-enhance na lang po yung English ko nung nag-school na lang po ako dito. So I would recommend na just keep watching English movies. Tapos mag-aral po kayo ng ESL. Yun po is yung for mga beginners, ESL. Nag-take din po ako nung grade 7 and 8 ESL po. Sa mga gustong mag-ibang bansa na halimbawa kagaya natin, siguro lakasan lang nila yung loob nila
nila. Tapos, intindihin lang nila yung dapat intindihin, yung kung may kausap sila. Kasi basic lang naman din yung English nung iba na nandito eh. Hindi naman kagaya natin na yung iba na talagang pinanganak dito na medyo islang na yung ano nila. Okay, mga bata pa lang na nagpunta dito. Siyempre, ayun, magaling na sila mag-English. Dito na sila rin nag-aral. For me, parang hindi mo naman talaga kailangan maging magaling na mag-English pag mag-abroad ka. Kasi kahit naman na hindi natin first language ang English, ang mga Pilipino is well-spoken when it comes to that language. Kasi yung education natin back home, meron naman tayong English subject. So, hindi na rin naman talaga tayo napag-iiwanan kahit mag-ibang bansa tayo, ma-express pa rin naman talaga natin yung feelings natin kahit nasa foreign country na tayo. Sa mga gusto naman mag-ibang bansa na isa yun sa naging dahilan, yung language barrier. Huwag kayo mag-alala kasi like they said nga, meron nga namang mga ESL class dito na makakatulong sa inyo para makapag-adjust. And dito sa Canada, mostly here in Toronto, kilala siya as multicultural. And normal lang na hindi English ang first language nila kasi hindi naman sila originally from here. So, normal lang yon, huwag kayong matakot. And naniniwala pa rin naman ako na may mga tao pa rin willing na tulungan kayo o pakinggan kayo sa mga thoughts na gusto nyong iparating.